Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapanalig. Merry Christmas at Happy New Year pa din po. Ano? Ako po ay kadarating lang kaninang mga alauna-30 ng madaling araw galing po ng Cebu. At nakatulog naman kahit papaano 2 oras at kalahati. Sa araw na ito, pasalamatan pa rin natin ang Diyos na sa lahat na ating natanggap na mga biyaya, lahat ng mga pinagkaloob sa atin nung panahon ng Pasko hanggang ngayong bagong taon. At patuloy din po natin idalangin lahat ng mga kahilingan natin na may pagkaloob ito ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na po ang pinaka-espesyal na intensyon natin, no, para sa ating mga kapanalig na mga may karamdaman na sila ay pagkalooban ng kagalingan. At hindi po pala isali sa ating panalangin ang ligtas na pagdaraos ng traslasyon, no, bukas at sa susunod na araw. Naway ito'y magaganap na puno ng pagmamahal, puno ng pamimintuhong tunay at kaligtasan para sa lahat ng mga deboto. At ngayon mga kapanalig, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon paman sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu.
Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol sa katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Si Kristo naging tao, hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, sila'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lupa. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita niya ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinalibutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip.
Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kapanalig at mga kasamaan ko po dito sa ating mumunting kapilya. Naway naging masaya po ang inyong Pasko at bagong taon. At sa araw na ito ay mas lalo pang pinaigting at ginawang mas malinaw ng Panginoon ang kahulugan ng kanyang pagdating. Kaya nga po nung linggo ay pinagdiriwang natin ang Epiphany, no? Pagpapahayag, pagpapakilala ng ating Panginoon bilang Diyos na anak. Pero paano po ba nagpakilala ang Diyos? Hindi ko alam kung napakinggan nyo na ito sa mga pagninilay ng ibang kaparian natin, pero napakaganda na dapat balikan natin dahil po sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, sinabi niya doon na ang Diyos ay pag-ibig at hindi maaring ang taong umiibig ay natatakot or pinangungunahan ng takot dahil magkasulungat ang takot at ang pag-ibig. Balikan po muna natin paano nagpakilala ang Panginoon, paano niya pinahayag ang kanyang pagka-Diyos. Una sa lahat, dapat malaman natin at malinaw sa atin na nung unang panahon, ang mga tao ay takot na takot sa Panginoon, takot na takot sa Diyos. At ang kanilang pakiramdam ay napakalayo ng Diyos sa kanila. Bakit? Kaya nga po, nauso talaga yung awit dati na God is watching us from a distance. Kasi inisip talaga na nasa malayo ang Diyos at nakakatakot ang Diyos. Kasi kapag nagsasalita ang Diyos, tiyak may kaparusahan or may mga pangangaral muli na magbibigay takot sa mga Israelita noong kanilang panahon. Kaya upang mabago yung takot na iyan, iba yung pamamaraan ng Diyos ng pagpapakilala ng kanyang anak. Narinig natin sa Epipanya na ang kanyang anak ay nagpapakilala sa atin bilang isang sanggol. Di ba? Very strange. Kasi pwede naman sana nagpakita na lang ang Diyos bilang isang 30-year-old kaagad at magpahayag ng mabuting balita. Di po ba? Magpahayag kung ano yung kaharian ng Diyos. Pero mas pinili niya ang daanan at danasin ang normal na pamamaraan at sa pamamagitan ng pagluwal ng kanyang inang si Maria. Pero bakit kailangan gawin ng Diyos iyon? Una sa lahat, upang sabihin sa atin na hindi nakakatakot ang Diyos natin na nagpakilala sa atin. Kasi wala talaga, ewan ko lang, ang takot lang naman siguro sa isang sanggol ay yung taong irresponsable. Yung mga amang hindi inaangkin na sila ang tatay. Pero bilang normal na tao, kapag nakakakita ka ng isang sanggol, natutuwa tayo. Kayo po ba'y natutuwa pag nakakita ng bata? Siguro wala naman ditong natatakot sa bata. Kaya napakaganda ang unang simbolismo at unang yugto ng nagpagpapakilala ng Diyos. At yun ay nangangahulugan at yun ay nagpapahayag ng tunay na pag-ibig. Kaya nga po nasabi ni San Juan sa unang pagbasa na ang Diyos ay pag-ibig. Sabi niya dito, tunay na pag-ibig ang Diyos dahil sa kanyang pagpapakilala, siya ay nagpakilala bilang isang sanggol. At nais ko lang po balikan yung huling bahagi ng unang pagbasa kasi napakaganda po ng sinabi nito. Sa unang pagbasa sinabi ito, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ibig sabihin pala, kapag nagmamahal ka, dapat hindi ka pinangungunahan ng takot. Pero kung natatakot ka man, tayo naman ay dapat matakot sa Diyos. Dapat ang takot na iyan ay bunga lamang ng pag-ibig. Magkakaiba yun siguro sa mga nakakapakinig na minsan sa pagmimisa ko dito, pinagnilayan ko dati, yung kaibahan ng pag-ibig at takot. Kapag ang isang tao ay pinangunahan ng takot at parang nasasabi niyang umiibig na yata ako, ay maling-mali iyon. Yun ay nagdudulot ng kaba at hindi maayos na ugnayan. Pero kapag ikay umibig, tulad ng pinahiwatig na San Juan sa kanyang unang pagbasa ni Apostol San Juan, kapag ikay umibig, mag-uumpisa kang matakot dahil sa pagmamahal. Di ba? Kaya sana baguhin natin yung konsepto, lalo na sa pagsisimba natin, tuwing linggo or sa kahit na anong araw, yung iba kasi sa atin, nagsisimba dahil takot. Natatakot kasi kaya nagsisimba. Bakit? Takot ako maparusahan, takot ako mamatay, baka maimpyerno ako. Ewan ko kung gaano kahirap yung pakiramdam lagi noon, yung bang tipong nagmamadali ka kasi nakakatakot ang Diyos. Pero yung tipong nagmamahal ako kaya magsisimba ako dahil takot akong mawalay sa Diyos.
dahil hindi pwedeng makaligtaan ko ang aking ugnayan sa Diyos. At yun ang ipinahiwatig din ng ating Ebanghelyo ngayon. Sa Ebanghelyo, no, kung nagsimba kayo kahapon din, pinag-usapan doon, ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa pagpapakain ng 5,000 katao. No? Natuwa yung mga tao, nabusog lahat eh. Sino ba naman hindi matutuwa doon? Pero sa araw na ito, na iba naman yung Ebanghelyo natin, no? Karugtong nito, kakakita lang, kaka-witness lang, no? Kakasaksi lang ng mga alagad ng kababalaghan ng pagpapakain ng 5,000 katao. Nung gumawa ng kababalaghan ulit ang Panginoon, ay natakot sila. In fact, no, kung maalala nyo sa ating Ebanghelyo, sabi nila, multo. Paano naging multo ang isang taong nagpakain ng 5,000 katao? So balikan natin sa bandang unahan ng ating Ebanghelyo para mas maintindihan natin ano ba yung kulang at bakit minsan nauuna yung takot kaysa pagmamahal natin sa Diyos. Ito yun, no? Sinabi dito sa unang pagbasa, pagkatapos magpakain ni Jesus, anong ginawa niya? Umakyat siya sa bundok at anong ginawa ni Jesus? Siya'y nanalangin. Paano ba tayo papasok sa isang ugnayan, sa isang relasyon? Manalangin. No? Kasi kung tanggap ka lang ng tanggap ng biyaya, hingi ka ng hingi ng biyaya at gusto mo lagi maganda ang nangyayari sa iyo kasi yun ang hiling mo sa Diyos, pero hindi ka nagdarasal, walang relasyong nabubuo, no, sa atin at sa Diyos. Pero kahit na ano ang mangyari kapag ikay may ugnayan sa Diyos, kahit pa makakaranas ka ng unos, tulad ng naranasan ng mga disipulo, ng mga alagad, no, dito sa ating Ebanghelyo ngayon, hindi ka na matatakot. Pag-ibig na ang mangunguna at kung meron mang takot na epekto, ay kayang-kayang daigin ito ng pagmamahal. Kaya mga kapanalig, no, karanasan ko, ako po ay napumunta ng Cebu noong December 31 upang tulungan yung aming mga kaparian doon na nagpunta sa isla. Ako po naiwan sa mainland doon sa aming mission house. Napakalaki ng tentasyon na bilang isang pari na makalimutan ang dasal dahil sa demand, no, sa hamon ng gawain, magmisa, no, magpahayag, mangaral, i-meet namin yung mga tao upang pangaralan. Napakalaking hamon sa amin na kapag mawalay kami, ako po ay na-assign ng seminaryo, kapag mawalay ka sa simbahan o sa seminaryo, yung pagdarasal. Pero sinisikap ko lagi, no, ginagawa ko lagi ito, no, kahit saan man ako magpunta, dapat makapagpanalangin upang hindi makalimutan at makaligtaan ang ugnayang nagdudugtong sa atin sa Diyos. Kaya mga kapanalig, no, sa araw na ito, naway patuloy nating damhin ang presensya ng Diyos, ang pagpapakita ng Diyos. At yun ay mararanasan lamang natin at mapapalalim natin kapag nagdarasal tayo. Ilang beses po ba kayo nagdasal? No? Sa paggising, nagdarasal po ba kayo? No? Kahit sa pagtulog, nagdarasal po ba kayo? Ako po ay palagi nakakapakinig ng pangungumpisal, palagi ko naririnig sa tao na, Father, palang wala na pa akong panahon. Busy po ako. Paano po ba ako magdarasal? Palagi kong sinasabi, sundin mo, no, yung kaya mo lang gawin. Huwag kang manggaya sa pamamaraan ng iba kapag nagsisimula ka pa lamang. Kasi kapag manggagaya ka at hindi mo nagugustuhan yung pamamaraan nila pero gusto mo lang tularan, ay baka hindi mo rin magugustuhan. Kasi ang pagmamahal ay na magkaiba eh. No? Our expression of love is different from the other. Kaya if you want to express your love to God in a different way, express mo na yan sa pamamaraan na kaya mo at sa panahon na kaya mo lang ipagkaloob sa Diyos. Of course, yung mga misa natin ay hindi natin pwedeng isang tabi. Kasi ito yung pinaka-common natin, denominator, no? Ang misa po kasi ay ang pinakadakilang uri ng dasal dahil ito yung nagpapaalala ng kaligtasang dulot ng kamatayan ng Panginoon. Kaya mawala na lahat, wag lang naman ang banal na misa. Pero sa personal na prayer natin, na panalangin natin, you can always do whatever you want. Kaya nga po may mga kongregasyon tayo, ano? May mga debosyon tayo na magkakaiba. Kasi nga po, magkakaiba yung hilig natin. Kung ikay isang magsasaka, iba yung pamamaraan mo. Siguro San Isidro yung patron mo. At hindi pwedeng sabihin ng iba, kay ganito kayo magdasal. No? Sa mga bata, siguro hindi ko alam, kay Carlo Acutis, no, bagong santo natin, mas siyang sila sa kanya kasi iba yung kanyang pamamaraan. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, ang hamon ko sa inyo, kung kayo hindi nakakaramdam sa presensya ng Diyos, kahit ang dami niya ng pinagkaloob sa inyo, baka nagkukulang lang kayo ng dasal
katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Baka nangyayari sa inyo, nangyari sa mga alagad na natakot nung nakita sa Jesus nang nagkaroon ng konting unos lamang dahil walang tunay na ugnayan na nagdurugtong, ugnayan na kung saan tayo ay nananalangin upang mas maging malalim ang ating ugnayan sa Panginoon. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, dalangin din po natin at dumulog tayo sa ating mahal na ina na siyang palaging may kaugnayan sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng kanyang pasakit na nararamdaman, sa kabila ng takot ng kanyang nararamdaman, ay hindi siya umiwas o umalis at tumanggi sa alok ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Bagkos sa kanyang pagninilay at panalangin, bukas loob niyang tinanggap ang hamon ng pagiging ina sa kabila ng pag-aalangan at takot dahil sa sitwasyong hindi nakakaaya pero nakakabuti para sa lahat. Hilingin natin sa ating Ama sa Langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, batid namin na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan, ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiibas sa amin, minarapat mong sa pagkataon nami magniningning ang karektan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Purpusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, naming birheng mahal, ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Yesukristo na manalangin sa Ama. Sabay-sabay po natin itong sampitin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Sa
Mga kapanalig, ito sa Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpapagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila sa iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon,
mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas na loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng mga nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-alaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat na may bigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas po, halina't mag-alay ng panalangin para sa nalalapit na kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa January 9. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rina Jose or si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,